Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong puno ng lihim, pait, at ang matapang na paghahanap sa sariling halaga. Sabi nila, ang pag-aasawa ay parang isang salamin. Kapag nabasag na, kahit anong pilit mong idikit, mananatili ang mga lamat na laging magpapaalala sa sakit ng pagkakasira nito. Paano kung ang mismong taong nangakong mag-iingat sa iyo ang siya palang kukuha ng maso para durugin ang iyong mundo? Maingat na inayos ni Lunhaw ang puting mantel sa kanilang hapagkainan. Bawat tupi, bawat sentro ng pinggan, at ang pagkakaayos ng mga mamahaling kubyertos ay dumaan sa kanyang masusing paningin. Ngayong gabi, ang kanilang ika-5 anibersaryo ni Lakan at para kay Lunhaw, ito ang pinakaimportanteng gabi sa loob ng kalahating dekada nilang pagsasama bilang mag-asawa. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na bestidong kulay asul, kinapkap niya ang isang maliit na sobre. Sa loob niyon ay ang isang itim at puting larawan, ang resulta ng kanyang ultrasound kaninang umaga. Pagkatapos ng 5 taong paghihintay, sa wakas, biniyayaan na sila ng anak. Isang munting buhay na magsisilbing anchor ng kanilang pamilya. Matutuwa siya, bulong ni Lunhaw sa kanyang sarili habang may maliit na ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Magiging masaya si Lakan. Ito na ang hinihintay namin. Tiningnan niya ang oras sa malaking orasan sa sala. 7:00 na ng gabi. Dapat ay narito na ang kanyang asawa. Alam ni Lakan na may espesyal silang hapunan at kahit abala ito sa pagpapatakbo ng kanilang malaking kumpanya, hindi ito kailanman nakakalimot sa kanilang mga espesyal na okasyon. Ngunit lumipas ang 30 minuto, 1 oras, hanggang sa mag-alas 8 na. Hindi sumasagot si Lakan sa kanyang mga tawag at mensahe. Nagsisimula na ring lumamig ang niluto niyang beef caldereta, ang paboritong ulam ng asawa. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Lunhaw. Hindi siya mapakali. Napagpasyahan niyang umakyat muna sa kanilang silid upang kumuha ng shawl dahil tila nanlalamig ang kanyang mga balikat sa bugso ng aircon. Habang paakyat sa hagdan, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng kanilang silid tulugan. May naririnig siyang kaluskos mula sa loob. Kumunot ang kanyang noo. Narito na ba si Lakan? Bakit hindi man lang ito dumaan sa kusina o tumawag sa kanya? Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Lakan, mahal, kanina pa kita hinihin. Naputol ang kanyang pangungusap. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lunhaw. Ang sobrang hawak niya ay nalaglag sa sahig at kasabay nito ang pagkadurog ng kanyang puso sa libu-libong piraso. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang kamang naging saksi sa kanilang mga pangako ng katapatan ay naroon si Lakan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Yakap-yakap niya ang isang babaeng pamilyar kay Lunhaw, si Daya, ang kanyang matalik na kaibigan at sekretarya ng asawa. Ang tawa ni Daya ay parang matatalim na kutsilyong sumasaksak sa pandinig ni Lunhaw. Ang mga kamay ni Lakan na dati ay humahaplos sa kanyang mukha ng may pagmamahal, ngayon ay nasa katawan ng ibang babae nang walang bahid ng hiya. Lakan. Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Lunhaw. Mabilis na humiwalay ang dalawa. Inayos ni Daya ang kanyang gusot na damit habang may bakas ng nakakalokong ng ngiti sa kanyang mga labi. Walang takot, walang pagsisisi. Samantala, tumayo si Lakan at hinarap ang kanyang asawa. Ngunit imbes na hingi ng tawad o pagkagulat ang makita, isang malamig at iritadong titig ang ipinukol nito kay Lunhaw. Bakit hindi ka man lang kumatok, Lunhaw? Bungad ni Lakan. Ang boses nito ay parang yelo, matigas at walang emosyon. Hindi makapaniwala si Lunhaw sa narinig. Bakit?
Bakit kailangan kong kumatok sa sarili nating kwarto, Lakan? Bakit ginagawa niyo ito dito? Sa anibersaryo natin. Tumawa ng mahina si Lakan, isang tawang puno ng pangungutya. Lumapit siya kay Lunhaw at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Anibersaryo? Akala mo ba ay mahalaga pa sa akin ang petsang iyon? Tingnan mo nga ang sarili mo, Lunhaw. Mula nang ikasal tayo, naging mapurol ka na. Boring. Wala ka nang ibang ginawa kundi ang maging isang masunuring asawa na walang ibang alam kundi ang magluto at magabang sa akin. Pero Lakan, minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, pati ang mga ari-ariang iniwan ng mga magulang ko. Ipinagkatiwala ko sa kumpanya mo. Sigaw ni Lunhaw habang bumubuhos ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang pinulot ni Daya ang ultrasound result na nalaglag sa sahig. Binasa ito ng babae at pagkatapos ay tumingin kay Lakan ng may pang-aasar. Oh, Lakan, look. Buntis pala ang legal wife mo. What a bad timing, di ba? Wika ni Daya sabay hagis ng papel sa paanan ni Lakan. Tiningnan ni Lakan ang resulta ng ultrasound nang walang kahit anong kislap ng saya. Para sa kanya, ang balitang yon ay tila isang abala lamang. Humakbang siya palapit kay Lunhaw, sapat na para maramdaman ng babae ang init ng hininga nito, ngunit ang lamig ng kanyang mga salita, ang mas nanaig. Anak, usal ni Lakan. Sa tingin mo ba ay mababago ng isang bata ang nararamdaman ko? Lunhaw, matagal na kitang gustong hiwalayan, pero kailangan ko pa ang pirma mo sa ilang dokumento ng lupa. Huwag mong isiping ang batang yan ang magiging kadena ko sa'yo. Napahawak si Lunhaw sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya na itinuturing niyang biyaya ay tinawag lang na kadenang ayaw ng sarili nitong ama. Hayop ka, Lakan! Bulong ni Lunhaw. Wala kang puso. Gumisi si Lakan at tinalikuran siya upang balikan si Daya. Tapos na ang drama mo, Lunhaw. Maari ka nang lumabas. At wag mong asahang may magbabago sa bahay na ito. Kung gusto mong manatili, matuto kang tumahimik at tanggapin ang pwesto mo. Huminto si Lakan sa pintuan bago ito tuluyang isara sa harap ng kanyang asawa. At tandaan mo ito, huwag kang masyadong umasa sa pagiging asawa mo. Sa paningin ko, isa ka lang namang dekorasyon sa bahay na ito. Isang gamit na kapag lumana at hindi na kailangan, ay pwedeng-pwede nang itapon. Plug! Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila ang huling hininga ng 5 taong pagsasama ni na Lunhaw at Lakan. Nanatiling nakatayo si Lunhaw sa gitna ng hallway, mag-isa sa dilim, habang sa loob ng kwarto ay muling narinig ang tawanan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang larawan ng kanyang ultrasound. Ang papel ay bahagyang nayupi, parang ang kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang pintong nakasara. Sa bawat patak ng kanyang luha, isang bahagi ng kanyang pag-ibig ang namamatay. At sa bawat paghinga niya ng malalim, isang bagong uri ng determinasyon ang nabubuo. Hindi siya magiging dekorasyon lamang. Hindi siya papayag na ang buhay ng batang ito ay maging kasangkapan sa kasamaan ni Lakan. Hinigpitan ni Lunhaw ang hawak sa ultrasound. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay magiging mitya ng isang apoy na hinding-hindi nila inaasahang magliliyab. Lakan Sigway, bulong niya sa hangin. Ang boses ay wala ng bakas ng takot, kundi puno ng matalim na puot. Hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo. Hinding-hindi mo ako muling makikitang lumuluha. Lumakad siya pababa ng hagdan. Hindi na nilingon ang silid na yon. Ang bawat hakbang ay tila isang paglayo sa babaeng si Lunhaw na mahina at sunod-sunuran. Sa kanyang isipan, isang desisyon ang nabuo. Isang desisyong babago sa tadhana nilang lahat. Ang gabi ay tila naging mas mahaba at mas madilim para kay Lunhaw. Sa loob ng kusina,
kung saan ang mesa ay nananatiling puno ng pagkaing hindi man lang natikman. Nakatayo siya habang nakatingin sa beef caldereta na ngayon ay namumuo na ang sebo. Ang lamig ng pagkain ay refleksyon ng kanyang nararamdaman. Isang pusong dati ay nag-aapoy sa pagmamahal, ngunit ngayon ay unti-unti nang naninigas sa sakit. Narinig niya ang mga yabag mula sa hagdan, pababa na sina Lakan at Daya. Mukhang aalis sila. Balewala ang katotohanang may asawa, siyang naghihintay at may anibersaryong dapat ipagdiwang. Lakan, mag-usap tayo. Harang ni Lunhaw nang makarating ang dalawa sa ibaba. Ang kanyang boses ay paos, ngunit naroon ang pagnanais na makakuha ng kahit katiting na paliwanag. Huminto si Lakan, inayos ang kanyang mamahaling relo, habang si Daya ay nakasandal sa kanyang balikat, tila nanonood ng isang libreng palabas. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lunhaw. Malamig na tugon ni Lakan. Sabi ko sa'yo, lumabas ka na sa kwarto para tumahimik. Bakit ba ang hilig mong mag-eskandalo? Eskandalo? Napatawa ng mapait si Lunhaw. Lakan, nahuli kita sa sarili nating kama kasama ang babaeng ito. At ngayong gabi pa, sa anibersaryo natin, paano mo nagagawang baligtarin ang lahat? Paano mo nagagawang maging ganito kamanhid? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay nanliit at humakbang siya palapit kay Lunhaw nang may kasamang banta. Alam mo ba kung bakit ako naghahanap ng iba? Dahil sa loob ng 5 taon, naging parang bilangguan ang bahay na ito. Palagi kang narito, palaging nagluluto, palaging nag-aabang. Para kang isang anino na walang sariling buhay. Nakakabagot ka, Lunhaw. Para kang isang lumang libro na kabisado ko na ang bawat pahina at sa totoo lang, wala na akong mahanap na interes sa'yo. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang respeto ni Lunhaw sa kanyang sarili. Gaslighting, ang sining ng pagpaparamdam sa biktima na siya ang may kasalanan. At bihasa si Lakan doon. Kaya huwag mong isisi sa akin kung bakit ako tumitingin sa iba. Dagdag pa ni Lakan habang inaalalayan si Daya palabas. Sisihin mo ang sarili mo dahil hinayaan mong maging ganito kakaboring. But Lakan? Singit ni Daya nang may malambing ngunit mapanuyang boses. Kawawa naman siya. Buntis pa naman siya. 'Di ba? Baka ma-stress ang baby mo. Hindi nakaimik si Lunhaw. Ang sakit ay nagmula sa kanyang puso hanggang sa kanyang buong pagkatao. Habang papalabas ang dalawa, tila hindi na makontrol ni Lunhaw ang kanyang mga paa. Sinundan niya sila hanggang sa labas ng bahay, sa ilalim ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Lakan, huwag kang umalis. Pag-usapan natin ang anak natin. Sigaw ni Lunhaw sa gitna ng ingay ng ulan. Ang kanyang suot na asul na bestido ay basang-basa na. Dumidikit sa kanyang katawan na nanginginig sa lamig. Sa driveway, habang papasok na sila sa kotse, biglang huminto si Daya. Nagkunwari itong natisod sa basang semento. Are, Lakan! Ang paa ko! Mabilis na dinaluhan ni Lakan si Daya. Daya, anong nangyari? Tinulak niya ako, Lakan. Turo ni Daya kay Lunhaw habang umiiyak-iyakan. Galit na galit siya sa akin dahil sa baby. Lumingon si Lakan kay Lunhaw ng may nanlilisik na mga mata. Iniwan niya si Daya at mabilis na nilapitan ng asawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang balikat ni Lunhaw at niyugyug ito sa gitna ng ulan. Wala kang hiyang babae ka. Pati si Daya sasaktan mo? Singhal ni Lakan. Hindi ko siya tinuhog, Lakan. Nagsisinungaling siya. Pagtatanggol ni Lunhaw, ngunit isang malakas na tulak ang naging sagot ni Lakan. Napaupo si Lunhaw sa basang semento. Ang lamig ng lupa ay gumapang sa kanyang katawan, ngunit ang mas masakit ay ang makitang mas pinaniniwalaan ni Lakan ang kasinungalingan ng kanyang kabit kaysa sa katotohanan ng kanyang asawa. Umalis ka sa harapan ko, Lunhaw. Bulyaw ni Lakan bago muling alalayan si Daya pasok sa kotse. Huwag kang susunod sa amin kung ayaw mong masaktan palalo. Humaharurot na umalis ang sasakyan.
Iniwan si Lunhaw na nakaupo sa ulan, humihikbi at yakap ang sarili. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang pagtangis. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga dokumentong binanggit ni Lakan kanina, ang tungkol sa kanyang mga ari-arian. Dahan-dahang tumayo si Lunhaw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumalik sa loob ng bahay. Basang-basa ang sahig sa bawat hakbang niya, ngunit wala na siyang pakialam. Dumiretso siya sa library, sa opisina ni Lakan na laging nakakandado. Ngunit ngayong gabi, sa kamadalian ni Lakan na umalis, naiwan itong bahagyang nakabukas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga drawer. Naghahanap siya, naghalungkat, hanggang sa makakita siya ng isang makapal na folder na may pangalan niya, Lunhaw Marilag Sigwa, Inheritance Assets. Binuksan niya ito at binasa ang mga nakasaad. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang lahat ng perang iniwan ng kanyang mga magulang, ang mga lupain sa probinsya na akala niya ay ligtas, ay unti-unti nang naibebenta o naisangla. At ang nakapanghihilakbot, ang perang nakuha mula rito ay hindi napunta sa kanilang kumpanya, kundi sa isang account na nakapangalan kay Daya Alapaap. Binaboy na ni Lakan ang kanyang puso. Ngayon ay ninakawan pa siya ng kinabukasan. Ang lahat ng ito ay pinlano. Ang bawat halik, ang bawat mahal kita, ni Lakan, sa loob ng 5 taon ay may kapalit na halaga ng pera. Nabitawan ni Lunhaw ang mga papel. Ang pait na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi lang siya isang dekorasyon na pwedeng itapon. Siya ay isang puhunan na ginamit at dinaya. Napatingin siya sa kanyang tiyan. Ang batang nasa loob niya ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi bunga ng isang malaking panlilinlang. Kung mananatili siya, kung hahayaan niyang isilang ang batang ito sa ilalim ng pangalan ni Lakan, habang buhay siyang magiging biktima. Habang buhay silang magiging bihag ng isang lalaking gahaman at walang budhi. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka, Lakan, bulong ni Lunhaw. Ang kanyang boses ay naging matigas na parang bato. Kinuha mo ang lahat sa akin, pero hindi mo makukuha ang kaluluwa ko. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na nangangailangan ng pinakamasakit na sakripisyo. Tiningnan niya ang orasan. 11:00 na ng gabi. Bukas, sa pagsikat ng araw, hindi na ang dating Lunhaw ang makikita nila. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Isang tao mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang hindi nakakausap. Attorney Santos, kailangan ko ng tulong mo. Ngayon din. Habang nagsasalita siya, muling kumidlat sa labas. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha ni Lunhaw, nagpapakita ng isang babaeng wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hanggang saan niya kayang panindigan ang desisyong ito kapag ang usapin ay ang buhay na nasa kanyang sinapupunan? Ang gabi ay tila isang walang katapusang kumunoy na unti-unting lumalamon sa pagkatao ni Lunhaw. Matapos ang pakikipagtagpo sa mga dokumentong nagpapatunay ng kataksilan at pagnanakaw ni Lakan, hindi siya nakapamalagi sa loob ng bahay na yon. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila may boses na tumatawa sa kanyang kamangmangan. 3:00 ng madaling araw, nang matagpuan ni Lunhaw ang sarili sa loob ng isang luma at tahimik na simbahan sa labas ng lungsod. Tanging ang iilang kandilang aandap-andap ang nagbibigay ng liwanag sa loob. Naupo siya sa pinakahuling hilera ng mga bangko. Yakap ang kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa kanyang tiyan. Patag pa ito, wala pang bakas ng umbok. Ngunit alam niyang sa loob nito ay may isang pusong nagsisimula ng tumibok. Anak!
Bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig sa sobrang paos. Patawarin mo si Mami. Patawarin mo ako. Isang matinding pakikipaglaban ang nagaganap sa loob ng kanyang isipan. Naalala niya ang boses ni Lakan, ang lamig ng pagkakasabi nito na ang batang ito ay magiging kadena lamang. Napagtanto ni Lunhaw ang isang masakit na katotohanan sa ilalim ng batas at sa gahaman na plano ni Lakan, ang batang ito ang magiging susi upang tuluyan niyang makuha ang lahat ng ari-arian ni Lunhaw. Gagamitin ni Lakan ang bata bilang legal na dahilan para hawakan ng pera habang siya at si Daya ay nagpapakasasa sa karangyaan. Higit sa lahat, ang batang ito ay kalahati ni Lakan. May dugong dumadaloy dito na mula sa isang lalaking walang dangal. Paano niya palalakihin ang isang bata sa mundong puno ng puot? Paano niya matitingnan ang mukha ng kanyang anak nang hindi naaalala ang hapding bawat sampal ng mga salita ni Lakan? Paano ko hahayaang lumaki ang isang sanggol sa isang bahay na puno ng kasinungalingan? Ang katahimikan ng simbahan ay tila sumasakal sa kanya. Tumingala si Lunhaw sa krus, naghahanap ng kasagutan, ngunit tanging ang sarili niyang hikbi ang bumabalot sa hangin. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang bigat ng desisyong unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti lamang. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa pagputol ng huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa impyernong binuo ni Lakan. Anak, kung isisilang kita, magiging bihag ka rin nila, bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Gagamitin ka ng iyong ama upang makuha ang lahat ng sa atin. Gagawin kanyang sandata laban sa akin. At hindi ko kayang makita kang lumalaking katulad niya. Isang taong walang kaluluwa. Isang matalim na desisyon ang tuluyan ng bumaon sa kanyang puso. Pinunasan ni Lunhaw ang kanyang mga luha. Ang dating lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya, hindi na bilang ang mapagmahal at masunuring asawa, kundi bilang isang babaeng handang sunugin ang lahat para lamang makalaya. Lumabas siya ng simbahan bago pa man sumikat ang araw. Ang madaling araw ay malamig, ngunit mas matindi ang ginaw na nananahan sa kanyang dibdib. Dumiretso siya sa isang tagong opisina sa kabilang bayan, isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata ng mga kakilala ni Lakan. Doon, naghihintay si Attorney Santos. Ang matandang abogado ay matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya, ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ngayon. Sigurado ka na ba rito, Lunhaw? Tanong ni Attorney Santos habang nakapatong ang mga kamay sa ibabaw ng makakapal na dokumento. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at lungkot. Mabigat ang mga hakbang na ito. Kapag pinirmahan mo ito, wala nang balikan. Huminga ng malalim si Lunhaw. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ate, ninakawan ako ni Lakan. Hindi lang ng pera, kundi ng dangal at kinabukasan. Ang batang ito, sa ilalim ng ating batas, siya ang magiging daan para tuluyang mahawakan ni Lakan ang inheritance ko. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang maging kasangkapan ang sarili kong anak sa kasamaan ng lalaking iyon. Pero ang bata, pag-uulit ng abogado, mas pipiliin ko pang bawiin siya ngayon kaysa hayaan siyang mabulok sa piling ng isang amang ituturing lang siyang piraso ng ginto. Putol ni Lunhaw. Ito ang tanging paraan para tuluyang maputol ang koneksyon ko sa kakanya. Gusto kong mawala ang lahat ng bakas ni Lakan Sigwa sa buhay ko. Lahat. Attorney, kahit ang pinakamasakit na bahagi. Inilapag ni Attorney Santos ang dalawang set ng mga papel sa harap ni Lunhaw. Ang unang set ay ang opisyal na kasunduan para sa isang medical procedure na magtatapos sa kanyang pagbubuntis, isang lihim na operasyon na tanging sila lang ang nakakaalam. Ang pangalawang set ay ang manipesto ng kanyang tuluyang pagtalikod sa anumang karapatan ni Lakan
sa kanyang mga ari-arian, kasabay ng pagsasampa ng divorce sa ibang bansa at annulment dito sa Pilipinas. Nanlamig ang mga daliri ni Lunhaw nang hawakan niya ang panulat. Sa isang sandali, tila narinig niya ang isang mahinang iyak sa kanyang pandinig. Isang iyak na humihingi ng pagkakataon. Napapikit siya ng mariin. Naalala niya ang tawa ni Daya sa kanilang kama. Naalala niya ang malamig na titig ni Lakan habang tinatawag siyang dekorasyon. Ang pag-ibig na dati niyang ipinaglalaban ay naging abo na. At mula sa abong iyon, isang bagong Lunhaw ang kailangang isilang. Isang Lunhaw na walang iniwan na kahit anong kahinaan para sa kanyang mga kaaway. Patawad anak, sa isip niya. Dadalhin ko ang kasalanang ito habang buhay para lang matiyak na hindi ka magiging katulad nila. Ibinaba ni Lunhaw ang panulat sa papel. Ang tunog ng dulo ng ballpen sa dokumento ay tila isang hatol. Dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang buong pangalan. Lunhaw Marilag Sigwa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang iyon na ang huling beses na gagamitin niya ang apelyidong Sigwa. Nang matapos siya, binitawan niya ang panulat nang may panginginig na hindi niya mapigilan. Tiningnan niya si Attorney Santos. Tapos na, sabi ni Lunhaw. Gawin na natin ang dapat gawin, ngayon din. Tumayo siya at lumakad patungo sa maliit na klinika sa likod ng opisina. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog, masakit at madugo. Ngunit hindi siya lumingon. Alam niyang sa sandaling pumasok siya sa pintong iyon, wala nang matitira sa lumang Lunhaw. Ang kanyang pagiging ina, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kahapon ay maiiwan sa silid na iyon. Habang nakahiga siya sa malamig na kama ng klinika, tumingin si Lunhaw sa kisame. Ang ilaw ay nakakasilaw, parang ang katotohanang kailangan niyang harapin. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang huling luhang ilalaan niya para sa pamilyang pinangarap niya, ngunit kailanman ay hindi naging totoo. Paalam. Lakan. Bulong niya bago tuluyang pumikit. Pinatay mo ang babaeng nagmahal sa'yo. Ngayon, papatayin ko ang lahat ng bagay na mag-uugnay sa atin. Sa labas, nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan, ngunit sa loob ng klinika, isang madilim at tinitingalang sakripisyo ang nagaganap. Isang lihim na babaunin ni Lunhaw hanggang sa kanyang huling hininga. Sumisipol si Lakan habang minamaneho ang kanyang mamahaling sasakyan patungo sa kanilang mansyon. Sa tabi niya, kampanteng nakaupo si Daya, abala sa pag-aayos ng kanyang kuko at tila wala ng balak itago ang kanyang presensya sa buhay ni Lakan. Para sa kanila, ang gabi ay isang tagumpay. Naniniwala si Lakan na pagkatapos ng nangyari sa ulanan, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Lunhaw at wala na itong ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa bawat utos niya. Mahal, sigurado ka bang pipirma siya? Tanong ni Daya habang nakatingin sa labas ng bintana. Alam mo naman ang babaeng yun, masyadong emosyonal. Baka mas lalong magmatigas dahil sa nangyari sa atin. Tumawa ng mayabang si Lakan, isang tawang puno ng kumpiyansa. Daya, kilala ko si Lunhaw. Masunurin siya. At lalo na ngayong buntis siya, gagawin niya ang lahat para lang hindi ko siya iwan. Ang bata ang magiging alas ko. Gagamitin ko ang sentimentalidad niya para makuha ang huling pirma sa mga lupain sa probinsya. Pagkatapos niyon, bahala na siya sa buhay niya. Pinarada ni Lakan ang sasakyan sa harap ng mansyon. Ngunit pagbaba nila, sinalubong sila ng isang kakaibang katahimikan. Walang ilaw sa sala. Walang amoy ng nilulutong pagkain. Ang bahay na laging puno ng init ng presensya ni Lunhaw ay tila naging isang malaking kabaong, malamig, madilim, at walang buhay. Nasaan ang mga tao rito? Kunot noong tanong ni Lakan. Pumasok sila sa loob. Binuksan ni Lakan ang lahat ng ilaw. Ang hapagkainan ay malinis na. Wala na ang mga dekorasyon ng anibersaryo.
Dumiretso siya sa kanilang silid tulugan. Iniisip na baka nandoon si Lunhaw at umiiyak. Naghihintay ng kanyang pagbabalik. Ngunit pagbukas niya ng pinto, tanging ang ayos na kama ang bumungad sa kanya. Ang mga gamit ni Lunhaw sa ibabaw ng dresser, ang kanyang mga pabango, ang kanyang alahas, ay wala na. Lunhaw? Tawag ni Lakan. Nagsisimula ng mainis. Huwag mo akong pagtaguan. Lumabas ka riyan. Naglakad siya patungo sa kanyang library, ang silid kung saan niya itinatago ang mahahalagang dokumento. Doon, nakita niyang nakabukas ang pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumaba. Mabilis siyang pumasok at nakitang kalat ang ilang folder sa sahig. Ngunit sa gitna ng kanyang mesa, may nakapatong na isang puting sobre. Dahan-dahang lumapit si Lakan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Binuksan niya ang sobre at kinuha ang mga papel sa loob. Ang unang dokumento ay isang clinical certificate mula sa isang pribadong ospital. Binasa ni Lakan ang mga nakasulat. Patient, Lunhaw Marilag. Procedure, voluntary termination of pregnancy. Tila huminto ang paghinga ni Lakan. Ang batang inaasahan niyang magiging kadena ni Lunhaw, ang heir na gagamitin niya para makuha ang yaman ng mga Marilag, ay wala na. Binawi ito ni Lunhaw nang walang pasabi, nang walang pag-aalinlangan. Hindi. Bulong ni Lakan. Hindi niya magagawa ito. Masyado siyang mahina para gawin ito. Kinuha niya ang pangalawang papel. Ito ay isang opisyal na kopya ng petition for annulment at isang hiwalay na demanda para sa fraud and estafa. Kasama rito ang isang maikling sulat na sulat kamay ni Lunhaw. Lakan, sabi mo isa lang akong dekorasyon. Ngayon, ang dekorasyong yon ay wala na sa bahay mo. Kinuha ko ang lahat ng sa akin, pati ang batang akala mo ay magagamit mo laban sa akin. Hindi mo na ako kailanman hahawakan. Hindi mo na ako kailanman makikita. Simula ngayon, ang tanging ugnayan natin ay ang mga kasong isasampa ko sa iyo hanggang sa mabulok ka sa bilangguan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid bago ito napalitan ng isang malakas at nakapangingilabot na sigaw mula kay Lakan. Lunhaw! Sa galit, hinablot ni Lakan ang lahat ng gamit sa ibabaw ng kanyang mesa at itinapon ang mga ito sa pader. Ang kanyang laptop, ang mga mamahaling vase, lahat ay nadurog. Ang kanyang mukha ay naging kulay ube sa tindi ng pagkapuot. Ang kanyang ego ay nayurakan ng husto. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinuturing niyang boring at madaling manipulahin ay nagawang talunin siya sa sarili niyang laro. Ano iyon, Lakan? Anong nangyari? Patakbong pumasok si Daya, gulat na gulat sa pagwawala ng lalaki. Wala na! Wala na ang lahat! Sigaw ni Lakan habang iwinawagayway ang mga papel. Ang bata, wala na. Pinalaglag niya at dinimanda niya ako. Ang lahat ng assets na inaasahan nating makuha, naka-freeze na dahil sa petisyon niya. Nanlaki ang mga mata ni Daya. Hindi siya makapaniwala. Ano? Paano? Lakan, kailangan natin ang perang iyon. Malubog na ang kumpanya mo sa utang at ang account na inilipat mo sa akin, baka mabawi rin nila. Iyon lang ba ang iniisip mo? Ang pera? Singal ni Lakan kay Daya. Pinagmuka akong tanga ni Lunhaw. Akala niya ba ay makakatakas siya? Akala niya ba ay ganun-ganun lang yon? Hinarap ni Lakan ang malaking bintana ng library na nakatingin sa madilim na hardin. Ang ulan sa labas ay tila nanunukso sa kanyang pagkatalo. Sa loob ng 5 taon, siya ang hari sa bahay na ito. Siya ang may hawak sa leeg ni Lunhaw. Ngunit sa isang gabi lang, binaligtad ng babae ang mundo. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Lunhaw. Bulong ni Lakan sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na ngipin. Akala mo ba ay malaya ka na? Akala mo ba ay matatapos ang lahat sa pag-alis mo?
Lumingon siya kay Daya. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Hanapin mo ang lahat ng koneksyon natin. Alamin mo kung nasaan si Attorney Santos. Alamin mo kung nasaan ang mga kamag-anak ni Lunhaw na natitira. Hahanapin ko siya. Kahit saang lupalo pa siya magtago, hahanapin ko siya. Pero Lakan, ang mga pulis, wala akong pakialam sa pulis. Sigaw ni Lakan sabay suntok sa pader. Hindi ako papayag na siya ang manalo. Sisiguraduhin kong magmamakaawa siya sa akin bago ko siya tuluyang wasakin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na kinalaban niya, si Lakan Sigwa. Ang dating marangyang mansyon ay tila naging isang pugad ng puot. Habang si Lunhaw ay malayo na at sinusubukang hanapin ang sarili, si Lakan naman ay nagsisimulang maghabi ng isang mas malupit na plano. Ang pag-ibig ay tuluyan ng napalitan ng obsesyon at pagnanais na makaganti. Sa labas, ang hangin ay humahagupit, tila nagbabadya ng isang mas malaking bago. Ngunit para kay Lakan, ang baha ay hindi pa tapos. Sisiguraduhin niyang lahat ng taong tumulong kay Lunhaw ay madadamay sa kanyang galit. Humanda ka, Lunhaw, usal ni Lakan habang nakatingin sa isang punit na litrato nilang dalawa. Paalam sa kahapon, dahil ang bukas mo ay gagawin kong isang buhay na impyerno. Matapos ang madilim na bagyong yumanig sa kanyang mundo, ang sumunod na ilang linggo ay naging malabo para kay Lunhaw. Sa tulong ni Attorney Santos, mabilis siyang nakalayo mula sa lungsod, mula sa mga bulong-bulungan, mula sa mga kasong legal na iniwan niya sa mga kamay ng kanyang abogado, at higit sa lahat, mula sa anino ni Lakan Sigwa. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong hampas ng mga alon sa dalampasigan ng malaya. Ang bayang ito ay isang nakatagong paraiso sa dulo ng probinsya, kung saan ang oras ay tila huminto at ang hangin ay amoy asin at kalayaan. Sa loob ng isang maliit na paupahang kwarto, nayari sa kawayan at nipa, nakatayo si Lunhaw sa harap ng isang maliit at basag na salamin. Hawak niya ang isang matalim na gunting. Ang kanyang mahaba at itim na buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Lakan habang binubulungan siya ng mga huwad na pangako, ay nakaladlad sa kanyang likuran. Isang dekorasyon. Iyon ang tawag sa kanya ni Lakan. Sa isang iglap, narinig ang malutong na tunog ng gunting. Gupit! 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 Ang mga hibla ng buhok ay nahulog sa sahig, parang mga itim na talulot ng isang lantang bulaklak. Pinutol niya ito ng maikli hanggang sa itaas ng kanyang balikat. Nang matapos siya, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na siya ang Lunhaw na mukhang mahina. Ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa ng pagod at pait, ay mas matalim na ngayon. Mula ngayon, hindi na ako ang babaeng kilala mo, Lakan. Bulong niya sa sarili. Ako na si Haya. Kinuha niya ang pangalang Haya, isang pinaikling bersyon ng Hiraya na nangangahulugang ang katuparan ng mga pangarap. Ito ang kanyang bagong simula. Lumabas si Haya sa kanyang silid at naglakad patungo sa isang maliit na paggawaan ng palayok sa dulo ng kalsada. Ito ang paggawaan ng ginhawa na pagmamay-ari ni Lola Gunita. Isang matandang babaeng may malalambot na kamay, ngunit matikas ang paninindigan. Dito natagpuan ni Haya ang kanyang pansamantalang santuaryo, ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng umiikot na pottery wheel, ang naging musika ng kanyang mga araw. Umupo si Haya sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Sa simula, mahirap kontrolin ang putik. Madalas itong gumuho, nawawala sa sentro, o nagiging pira-pira. Huwag mong madaliin ang putik, Haya. Malamig na sabi ni Lola Gunita habang naglalakad sa likuran niya. Ang putik ay parang buhay. Kailangan itong dumaan sa haplos, sa pressure, at sa init ng apoy bago ito maging matatag. Kung gumuho man ito ngayon, maaari mo pa itong hubugin muli. Napahinto ang mga kamay ni Haya.
Tiningnan niya ang lumpo ng putik sa kanyang harap. Naisip niya ang kanyang sariling buhay, ang pagkawasak ng kanyang pamilya, ang pagkawala ng kanyang anak, at ang pagtataksil ng lalaking minahal niya. Gumuho na siya. Nadurog na ang kanyang pangarap. Pwede pa po bang maging maganda ang isang bagay na nadurog na, Lola? Tanong ni Haya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti ang matanda. Ang mga kulubot sa kanyang muka ay tila mga mapa ng karunungan. Ang pinakamagagandang palayok, anak, ay ang mga may kakaibang hugis dahil sa mga pagsubok sa paghubog. Ang mga lamat na yan, pwede mong lagyan ng ginto. Iyan ang tinatawag na kintsugi sa ibang bansa, ang sining ng pagbuo sa mga basag na bagay para maging mas mahalaga. Ipinagpatuloy ni Haya ang kanyang paggawa. Sa bawat pag-ikot ng gulong, tila unti-unti ring umiikot ang kanyang kapalaran. Ang paggawa ng gom ay naging isang uri ng meditasyon para sa kanya. Ang pressure na ibinibigay ng kanyang mga daliri sa putik ay parang paglalabas ng lahat ng galit at sakit na nakakulong sa kanyang dibdib. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay unti-unti nang humahalik sa dagat, nagbibigay ng kulay kahel at lilang liwanag sa paligid. Ito ang pinakapaboritong oras ni Haya sa Malaya. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay nakakapagpakalma na. Habang maingat niyang inililipat ang isang bagong hubog na plorera sa estante, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa labas. Hindi ito ang maingay na makina ng isang sports car na katulad ng kailakan. Ito ay isang luma, ngunit maayos na jeep. Isang lalaki ang bumaba. Mataas siya. May mga balikat na tila kayang pasanin ng mundo at suot ang isang simpleng puting t-shirt at pantalong kupas. May dala siyang sketchpad at ilang kagamitan sa arkitektura. Naglakad ang lalaki patungo sa loob ng workshop. Huminto siya nang makita si Haya. Sa loob ng ilang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi ito ang tingin na nakasanayan ni Haya. Hindi ito ang tingin na mapanghusga o ang tingin na itinuturing siyang isang gamit lamang. Ang mga mata ng lalaking ito ay malalim, tila isang lawa na payapa, ngunit may itinatagong mga kwento. Magandang hapon, bati ng lalaki. Ang kanyang boses ay baritono, malumanay at may kakaibang timpla ng respeto. Dito ba ang paggawaan ni Lola Gunita? Naghahanap sana ako ng mga lokal na tile para sa isang project sa kabilang bayan. Bahagyang napaatras si Haya, naging defensive ang kanyang postura. Ang trauma ng nakaraan ay tila isang reflex na nagpapaalala sa kanya na huwag magtiwala sa kahit sinong lalaki. Nasa likod si Lola Gunita, maikling sagot ni Haya. Hindi niya binitawan ang kanyang matalim na tingin. Sandali lang, tatawagin ko. Sandali! Pigil ng lalaki. Lumapit siya ng bahagya. Sapat lang para makita ang gawang plorera ni Haya. Ikaw ba ang gumawa nito? Napakaganda ng mga kurba. May lungkot, pero may katatagan. Bihira akong makakita ng gawang sining na may ganitong emosyon. Hindi sumagot si Haya. Sa halip, tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ngumiti ang lalaki. Isang nangiting hindi pilit at hindi nakaka-intimidate. Pasensya na. Ako si Banwan. Banwan Silang. Arkitekto ako mula sa lungsod, pero mas gusto ko rito sa probinsya. At ikaw? Nanatiling tahimik si Haya. Ang pangalang Banwan ay tila bago sa kanyang pandinig. Isang pangalang kasing lalim ng langit. Ngunit ang puso niya ay parang palayok na bagong luto. Marupok pa at madaling mabasag. Haya! Tipid niyang sagot bago mabilis na tumalikod upang tawagin si Lola Gunita. Hindi alam ni Haya, ngunit habang naglalakad siya palayo, nanatiling nakatingin si Banwan sa kanyang likuran. May kung anong misteryo sa babaeng maikli ang buhok at may mga kamay na puno ng putik na tila humihila sa arkitekto. Ang simoy ng hangin sa Malaya ay nagbago. May dalang bagong amoy, hindi na lang asin at dagat, kundi isang amoy ng posibilidad.
Isang posibilidad na kinatatakutan ni Haya, ngunit hindi niya mapagkakailang nararamdaman niya. Muling bumuhos ang ulan sa bayan ng Malaya, ngunit hindi ito ang mapanira at madilim na bagyong iniwan ni Haya sa lungsod. Ito ay isang mahinahong tilaok ng langit na nagbibigay buhay sa mga tuyot na lupa at nagpapatunog ng ritmo sa bubungang gawa sa luma at kinakalawang na yero ng paggawaan ni Lola Gunita. Sa loob ng ilang linggo, naging pamilyar na si Banwan Silang sa bawat sulok ng workshop. Sa simula, ang kanyang pagbisita ay dahil sa mga tile na kailangan niya para sa isang proyekto. Ngunit habang tumatagal, kahit siya ay hindi na makapagsinungaling sa kanyang sarili, naroon siya dahil kay Haya. Mula sa kanyang kinalalagyan malapit sa pintuan, pinagmamasdan ni Banwan ang babae. Nakaupo si Haya sa harap ng kanyang pottery wheel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa umiikot na putik. May kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha kapag gumagawa siya. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, nakikita ni Banwan ang isang bakod na sadyang itinayo upang walang makapasok. Haya! Mukhang may tumutulo rito sa itaas ng estante mo. Biglang pansin ni Banwan nang makarinig siya ng sunod-sunod na patak ng tubig na tumatama sa mga hilaw pang palayok. Napatingala si Haya. Ay, ang mga palayok ko! Mabilis siyang tumayo. Ngunit dahil sa pagmamadali, ay bahagya siyang naitulak ng kanyang sariling upuan. Bago pa man tuluyang mabasa ang kanyang mga gawa, mabilis na kumilos si Banwan. Hinablot niya ang isang malaking plastik na pantakip at isang balde. Sa kabila ng kanyang taas, naging maliksi siya sa pag-akyat sa isang luma at umuuga-ugang hagdan upang pansamantalang takpan ang butas sa bubong. Dahan-dahan, Banwan! Baka mahulog ka! Sigaw ni Haya, baka sa boses ang hindi inaasahang pag-aalala. Ayos lang ako, sagot ni Banwan habang tinitiyak na tuyo ang mga gawa ni Haya. Nang bumaba siya, bahagyang pawisan ang kanyang noo at may mantsa na rin ng putik ang kanyang puting polo, ngunit nakangiti siya. Ligtas na ang mga obra maestra mo. Napayuko si Haya, tila nahihiya sa tulong na natanggap. Salamat. Hindi ko napansin na may butas na pala riyan. Masyado akong nakatutok sa ginagawa ko. Minsan, kapag masyado tayong nakatingin sa kung ano ang binubuo natin, hindi natin napapansin ang mga lamat sa paligid natin. Makahulog ang wika ni Banwan. Kumuha siya ng basahan at tinulungan si Haya na punasan ng mesa. Naupo silang dalawa sa isang maliit na bangko habang naghihintay na tumila ang ulan. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin ay bumabalot sa kanila. Napansin ni Banwan ang isang palayok sa gilid na may malaking lamat, ngunit hindi itinapon ni Haya. Bakit mo itinabinto? Tanong ni Banwan. Tinutukoy ang palayok na may lamat. Karamihan sa mga manggagawa, itinatapon na ang mga ganito dahil itinuturing na itong sira. Tiningnan ni Haya ang palayok, pagkatapos ay tumingin siya sa malayo. Hindi porke may lamat ay wala na itong silbi. Ang lamat na yan, bahagi yan ng kwento ng palayok na to. Marahil ay hindi ito perpekto, pero mas totoo ito kaysa sa mga palayok na mukhang perpekto pero madaling mabasag sa loob. Tinitigan ni Banwan ang gilid ng mukha ni Haya. Sa bawat salita ng babae, tila mas nauunawaan niya ang lalim ng sugat na daladala nito. Alam mo, sa arkitektura, may mga gusaling mas pinapahalagahan dahil sa kanilang patina. Ang bakas ng panahon at pagsubok. Ang mga lamat sa puso, Haya, ay parang mga sining din. Hindi mo kailangang ikahiya ang mga peklat mo. Iyan ang nagpapatunay na lumaban ka at nananatili kang nakatayo. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas ng tingin si Haya. Nadama niya ang katapatan sa boses ni Banwan. Hindi ito ang matatamis na salita ni Lakan na parang asukal na nakakalason. Ang mga salita ni Banwan ay parang liwanag ng isang lampara sa gitna ng madilim na gabi. Hindi nakakasilaw, pero sapat para makita ang daan. Bakit ka ba ganito, Banwan?
Mahinang tanong ni Haya. Bakit ka nagtitiyaga sa isang taong kasing gulo ko? Ngumiti si Banwan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na hapon. Dahil sa gitna ng kaguluhan mo, nakikita ko ang isang taong may busilak na puso. At naniniwala ako na ang lahat ng tao ay deserve na makakita ng liwanag matapos ang mahabang gabi. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang hindi na mabigat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nabasag nang bumaling ang atensyon nila sa isang lumang radyo sa sulok ng workshop na nakabukas para sa balita. Sa iba pang balita, ang kilalang negosyanteng si Lacan Sigua ay muling naging usap-usapan matapos maglabas ng pahayag ang kanyang kumpanya tungkol sa isang malaking merger. Gayunpaman, marami pa rin ang nagtatanong tungkol sa biglaang pagkawala ng kanyang asawa na si Lunhao Marilag Sigua. Sa pagkakabanggit ng pangalang iyon, tila binuhusan ng kumukulong tubig si Haya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang palayok na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Nadurog ito sa maraming piraso. Haya, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Banwan. Tatayo sana siya upang alalayan ng babae. Ngunit mabilis na umatras si Haya. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding takot at trauma. Ang pangalang Lacan ay parang isang sumpa na muling bumuhay sa lahat ng sakit, sa lahat ng puot, at sa lahat ng dugong dumanak sa kanyang nakaraan. Huwag! Huwag mong sabihin ang pangalang iyan, nanginginig na sabi ni Haya habang tinatakpan ng kanyang mga tainga. Haya, tinangka lang. Ako ito, si Banwan. Subok ni Banwan na lumapit, ngunit mas lalong naging mailap si Haya. Umalis ka muna, Banwan. Pakiusap, umalis ka muna. Sigaw ni Haya bago tuluyang tumakbo patungo sa likod ng workshop. Iniwan ang mga piraso ng basag na palayok at ang isang lalaking puno ng pagtataka at pag-aalala. Nananatiling nakatayo si Banwan sa gitna ng workshop habang ang radyo ay patuloy na nagbabalita tungkol sa isang mundong pilit ng tinatakasan ni Haya. Sa sandaling iyon, nalaman ni Banwan na ang babaeng mahal niya ay hindi lang basta may lamat. Siya ay may isang madilim na aninong patuloy na humahabol sa kanya. Sino ka ba talaga, Lacan Sigua? Bulong ni Banwan sa hangin habang ang ulan sa labas ay muling lumakas, tila hudyat ng paparating na bagyong hindi na mapipigilan. Ang bawat sulok ng marangyang opisina ni Lacan Sigua ay hindi na amoy tagumpay. Wala na ang halimuyak ng mamahaling tabako at leather. Pinalitan na ito ng amoy ng alak at ang nakakasakal na bigat ng paparating na pagbagsak. Ang gusaling dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan sa Lacan Sining District ay tila isa na ngayong selda na unti-unting lumiliit. Anong ibig mong sabihin na hindi na ma-access ang account? Sigaw ni Lacan habang iwinawasiwas ang kanyang baso ng whiskey. Ang alak ay tumalsik sa mamahaling carpet, ngunit wala na siyang pakialam. Sir, naka-freeze po ang lahat ng assets na may kaugnayan sa inheritance ni Madame Lunhao dahil sa isinampa niyang kaso. Sagot ng kanyang natatarantang accountant. Ang mga utang natin sa bangko ay lampas na sa deadline. Kung hindi tayo makakabayad sa loob ng 1 linggo, mapipilitan silang i-foreclose ang kumpanya. Lumabas ka. Lumabas kayong lahat. Bulyaw ni Lacan. Nang maiwan siyang mag-isa, naramdaman ni Lacan ang isang uri ng takot na hindi niya inasahang mararanasan. Siya, na laging nasa itaas, ay unti-unti nang nilalamon ng lupang dati, ay tinatapakan niya lang. Ang lahat ng ito ay dahil kay Lunhao. Ang babaeng akala niya ay isang hamak na dekorasyon lang ay siyang bumunot sa pundasyon ng kanyang kaharian. Bumukas ang pinto at pumasok si Daya, ngunit wala ang karaniwang malambing na ngiti sa kanyang mga labi. Suot niya ang kanyang pinakamahal na damit at bitbit ang isang tila mabigat na maleta ng alahas.
Aalis ka? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Lakan, kailangang maging praktikal tayo. Malamig na sagot ni Daya habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Lulubog na ang barko mo. Hindi mo ba inaasahang tatalon na ako bago pa ako malunod kasama mo? Daya, sa'yo ko inilipat ang kalahati ng natitirang pondo ko. Magkasama tayo rito. Hakbang ni Lakan palapit, ngunit mabilis na umiwas si Daya. Pondo mo, Lakan? Ang perang yon ay kabayaran sa oras na ibinigay ko sa'yo. Tawa ni Daya. Isang tawang puno ng pangungutya na dati ay kay Lunhaw lang niya ipinupukol. At huwag ka nang umasa. Nakipag-usap na ako kay Mr. Valderrama. Alam mo namang matagal na niyang gustong makuha ang posisyon mo sa industriya. Mas sigurado ang kinabukasan ko sa kanya. Hayop ka! Pinagtaksilan mo ako! Akmang sasampalin ni Lakan ang babae. Ngunit mabilis na humarang ang isang bodyguard na pumasok mula sa labas. Ang bodyguard na siya mismo ang nagbabayad noon. Ngunit ngayon ay tila kay Daya na sumusunod. Huwag mong subukan, Lakan. Tapos na tayo. Humanap ka na lang ng paraan kung paano ka hindi mabubulok sa kulungan kapag napatunayan ang estafa mo. Wika ni Daya bago tuluyang lumabas, iniwan si Lakan na parang isang basang sisiw sa gitna ng kanyang gumuguhong imperyo. Sa tindi ng galit, hinablot ni Lakan ang kanyang telepono. Gusto niyang may wasakin. Gusto niyang may saktan. Binuksan niya ang social media, umaasang makakakita ng kahit anong balita tungkol sa paghahanap sa kanyang asawa. Ang kanyang pribadong investigator ay bigo pa rin sa loob ng ilang buwan. Ngunit isang post ang kumuha ng kanyang atensyon. Ito ay mula sa isang sikat na travel blogger na bumisita sa isang liblib na bayan, discovering the hidden gems of Malaya. Met this mysterious artist in a pottery workshop. Her hands create magic, but her eyes tell a story of 1,000 storms. Malaya Pottery, mysterious artist. May kalakip itong larawan. Bagaman malabo at kuha mula sa malayo, nanigas si Lakan nang makita ang figura ng babaeng nasa litrato. Maikli ang buhok nito, suot ang isang simpleng t-shirt na puno ng putik, at seryosong nakatitig sa kanyang ginagawang palayok. Kahit nakatalikod ang babae at maikli ang buhok, kilala ni Lakan ang kurba ng mga balikat na yon. Kilala niya ang paraan ng pagtindig nito. Lunhaw. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Isang mapait at nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na obsesyon. Naniniwala siya na ang lahat ng pagdurusa niya ngayon ay matatapos lang kung muli niyang mahahawakan si Lunhaw. Kung muli niya itong maipapakita na siya pa rin ang may kontrol. Malaya. Usal niya habang tinitingnan ang mapa sa kanyang computer. Doon ka pala nagtatatago. Doon mo pala naisip na makakahanap ka ng kapayapaan matapos mong sirain ang buhay ko. Kinuha ni Lakan ang susi ng kanyang sasakyan at ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang natitirang cash at ang kanyang baril. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Wala na siyang pakialam sa mga demanda. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makita ang takot sa mga mata ni Lunhaw kapag nalaman nitong hindi siya kailanman makakatakas. Akala mo ba ay malaya ka na dahil nasa Malaya ka? Tawa ni Lakan habang mabilis na naglalakad patungo sa parking lot. Hahanapin kita at sisiguraduhin kong ang malayang mundong binuo mo ay susunugin ko sa harap mismo ng mga mata mo. Habang pinapaandar niya ang sasakyan, ang kidlat sa kalangitan ay tila sumasabay sa bangis ng kanyang plano. Hindi na pera ang habol niya, hindi na yaman. Ang habol niya ay ang huling pagkakataon na wasakin ang kaisa-isang bagay na naglakas loob na tumalikod sa kanya. Humanda ka, Lunhaw Marilag, sabi ni Lakan sa kanyang sarili
habang humaharurot palabas ng lungsod. Ang aninong tinatakasan mo ay narito na. At sa pagkakataong ito, wala ng ulan ang makakapaglitas sa iyo. Ang biyahe patungong Malaya ay mahaba, ngunit para kay Lakan, bawat kilometro ay isang hakbang patungo sa kanyang muling pagkabuhay bilang hari. Isang haring handang pumatay para lang hindi mawala ang kanyang korona. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw ng Malaya na nag-iiwan ng mga guhit ng kulay kahel, lila at ginto sa malawak na kalangitan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na hele, isang kabaligtaran sa ingay at gulo ng lungsod na pilit nang ibinao ni Haya sa kanyang alaala. Nakatayo si Haya sa dalampasigan, hinahayaan ang malamig na tubig na dumampi sa kanyang mga paa. Hawak niya ang kanyang tsinelas, habang ang maikli niyang buhok ay bahagyang nililipad ng hanging dagat. Sa loob ng ilang buwan, dito sa Malaya niya natagpuan ang isang uri ng katahimikang akala niya ay hindi na niya mararanasan pa. Ngunit ang balita sa radyo noong nakaraang araw tungkol kay Lakan ay muling nagbukas ng mga sugat na akala niya ay naghilom na. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino iyon. Ang amoy ng tabing dagat na humalo sa amoy ng kape at bagong tabas na kahoy, iyon ay si Banwan. Akala ko ay napaaga ang uwiwi mo sa bayan, mahinang sabi ni Haya, nananatiling nakatingin sa malayo. Hindi ko kayang umuwi nang hindi ka nakakausap, Haya. Sagot ni Banwan habang lumalapit at tumatabi sa kanya. Mula noong marinig mo ang balita sa radyo, naging mailap ka na naman. Bumalik ang mga bakod na itinayo mo noong unang araw nating pagkikita. Huminga ng malalim si Haya. Minsan, Banwan, ang mga bakod ay hindi itinayo para saktan ang mga nasa labas. Itinayo ang mga ito para protektahan ang kung anong natitira sa loob. Tumigil si Banwan sa paglakad at hinarap si Haya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at isang uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Haya, hindi ko alam ang buong kwento mo. Hindi ko alam kung anong klaseng dilim ang pinagdaanan mo sa piling ng lalaking iyon. Pero ang alam ko, ang babaeng kaharap ko ngayon ay higit pa sa kanyang nakaraan. Kinuha ni Banwan ang kamay ni Haya. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw ang babae. Nandito ako sa Malaya para magtayo ng mga gusali, Haya. Pero nang makilala kita, mas gusto kong magtayo ng isang tahanan. Isang tahanan kung saan hindi mo kailangang matakot. Isang tahanan kung saan malaya kang maging ihiko. Dahan-dahang lumuhod si Banwan sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Isang bagay na siya mismo ang nag-ukit. Sa loob niyon ay isang simpleng singsing na may disenyong hango sa mga kurba ng gom. Haya, hindi ko ipinapangako na magiging madali ang lahat. Pero ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, hindi ka na mag-isang tatalikod sa ulan. Pakakasalan mo ba ako? Imbes na saya, isang matinding kirot ang gumuhit sa mukha ni Haya. Binawi niya ang kanyang kamay at umatras ng ilang hakbang. Ang gintong liwanag ng paglubog ng araw ay tila naging mapait na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Hindi mo pwedeng gawin ito, Banwan. Tikbi ni Haya. Hindi mo alam kung sino ang kinakausap mo. Akala mo ba ay isa akong biktima na kailangang iligtas? Akala mo ba ay isa akong santo na dumaan lang sa hirap? Haya, ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Banwan habang tumatayo. Pinatay ko ang sarili kong anak, Banwan. Sigaw ni Haya. Ang kanyang boses ay naging matalilim dahil sa luhang kanina pa pinipigilan. Noong gabi na nalaman kong niloloko ako ni Lakan. Noong nalaman kong gagamitin lang niya ang sanggol sa sinapupunan ko para makuha ang yaman ko. Nagdesisyon ako. Pinirmahan ko ang dokumento. Tinapos ko ang pagbubuntis ko dahil ayaw kong magkakaroon ng kahit anong ugnayan sa kanya.
Ayaw kong magkaroon ng anak na may dugong sigwa. Napahagulgol si Haya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Ito ang lihim na hindi niya sinabi kahit kanino sa malaya. Ang bigat ng pagiging isang ina na tumalikod sa sariling anak para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Madumi ako, Banwan. May dugo ang mga kamay ko. Paano mo magagawang pakasalan ang isang babaeng piniling pumatay para lang makalaya? Paano mo matitingnan ang isang babaeng tinalikuran ang pinakasagradong tungkulin ng isang tao? Nanatiling tahimik si Banwan. Ang tanging naririnig ay ang hagulgol ni Haya at ang malakas na hangin. Inaasahan ni Haya ang pandidiri. Inaasahan niyang tatalikuran siya ni Banwan at iiwan sa dalampasigang yon dahil iyon ang nararapat sa kanya, sa tingin niya. Ngunit naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa likuran. Hindi siya binitawan ni Banwan. Ibinuwal ni Banwan ang kanyang mukha sa balikat ni Haya. Sa tingin mo ba ay hindi ko nararamdaman ang bigat na daladala mo? Mahinang wika ni Banwan. Haya, hindi ako narito para husgahan ang mga desisyong ginawa mo sa gitna ng desperasyon. Walang sino man ang may karapatang magsabi kung ano ang dapat mong gawin noong mga sandaling yon, kundi ikaw lang. Hinarap ni Banwan si Haya, hinawakan ang kanyang muka at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang mga ibudaliri. Makinig ka sa akin? Seryosong sabi ni Banwan. Hindi ako nagmamahal ng isang santo. Hindi ako naghahanap ng isang perpektong babaeng walang bahid ng kasalanan. Ang minahal ko ay ang babaeng nagngangalang Haya, isang babaeng matapang na nakaligtas mula sa impyerno. Isang babaeng piniling wasakin ang sarili niyang mundo para lang hindi na madagdagan pa ang mga taong magdurusa sa kamay ng isang masamang tao. Napatingin si Haya sa mga mata ni Banwan. Wala siyang nakitang paghatol, tanging purong pag-unawa at pagtanggap ang naroon. Ang desisyong yon ay hindi nagpababa sa iyong pagkatao, Haya, patuloy ni Banwan. Ipinakita lang niyon kung gaano kalalim ang sugat mo at kung gaano kakadesididong putulin ang sumpa ng nakaraan. Handa akong dalhin ang bigat na yan kasama mo. Handa akong tulungan kang mapatawad ang sarili mo dahil kung hindi mo kayang gawin iyon, gagawin ko yon para sa iyo. Unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Haya ang isang uri ng paghinga na hindi kapos. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Banwan. Dinaramdam ang tibok ng puso nito, isang pusong tapat at totoo. Bakit ang buti mo sa akin? Bulong ni Haya. Dahil deserve mo ang mahalin ng tama. Lunhaw. Haya, sagot ni Banwan. Hindi ka dekorasyon, hindi ka kasangkapan. Ikaw ang aking langit at sayo ako palaging uuwi. Nanatili silang magkayakap habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho sa abot tanaw. Sa dilim ng gabi, ang bituin sa itaas ay nagsimulang magningning. Sa sandaling iyon, naniwala si Haya na marahil maaari pa siyang maging masaya. Ngunit sa di kalayuan, sa madilim na bahagi ng kalsadang patungo sa dalampasigan, isang pares ng mga mata ang lihim na nanonood. Isang pamilyar na anino ang nakatayo sa tabi ng isang itim na sasakyan, hawak ang isang baril na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang langit ng malaya ay hindi na magiging payapa sa mga susunod na sandali. Ang katahimikan ng gabi sa malaya ay biglang nabasag ng nakakarinding tunog ng preno ng isang sasakyan. Ang alikabok, sa tapat ng paggawaan ng ginhawa, ay humalo sa amoy ng sunog na gulong. Sa loob ng workshop, katatapos lang maglinis ni Haya ng kanyang mga kagamitan. Ang init ng yakap ni Banwan kanina ay nananatili pa rin sa kanyang balat, na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang bukas. Ngunit ang bukas na yon ay dumating ng mas maaga sa inaasahan niya. At hindi ito ang bukas na pinangarap niya.
Bumukas ang pinto ng workshop ng may matinding puwersa. Tumama ito sa pader na lumikha ng isang malakas na tunog. Nanigas si Haya sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng alak at lumaing pawis ay pumasok sa kanyang ilong. Isang amoy na bahagi ng kanyang mga bangungot sa loob ng 5 taon. Dito mo lang pala naisip maglaro ng putik lunhaw. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na puno ng lason at pangungutya. Dahan-dahang humarap si Haya. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng workshop, nakatayo si Lakan Sigwa. Gusot ang kanyang mamahaling polo, magulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Mukha siyang taong galing sa isang digmaang siya mismo ang nagsimula, ngunit siya rin ang natatalo. Lakan, bulong ni Haya. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkamuhi. Tumawa si Lakan ng mapait habang tinitingnan ang paligid. Tingnan mo nga naman, mula sa pagiging asawa ng isang bilyonaryo, naging isang hamak na magpapalayok ka na lang. Maikli ang buhok, puno ng dumi ang mga kuko. Nakakaawa ka, lunhaw. Akala mo ba ay magiging sapat ang buhay na ito para palitan ang lahat ng sinira mo? Wala kang karapatang pumunta rito, Lakan. Matigas na sabi ni Haya habang humahakbang pabalik. Tapos na tayo. Patay na ang lunhaw na kilala mo. At ang buhay na ito, mas marangal ito kaysa sa anumang sandaling kasama kita. Marangal? Sigaw ni Lakan habang mabilis na lumalapit. Hinablot niya ang isang bagong hubog na plorera sa estante at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ito ba ang tinatawag mong marangal? Ang gumawa ng mga basurang ito habang ang kumpanya ko ay gumuho dahil sa iyo. Habang ang pangalan ko ay kinaladkad mo sa putik? Gumuho ang kumpanya mo dahil sa sarili mong kasakiman, Lakan, hindi dahil sa akin, sagot ni Haya. Lumapit pa si Lakan at bago pa man makaiwas si Haya, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi upang mapaupo si Haya sa sahig, kasama ang mga piraso ng basag na gum. Sumama ka sa akin, bulyaw ni Lakan habang hinahablot ang braso ni Haya. Pipirmahan mo ang lahat ng dokumento para i-release ang inheritance mo. Iuurong mo ang lahat ng kaso laban sa akin at babalik ka sa lungsod bilang asawa ko hanggang sa makuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi ako kailanman sasama sa iyo. Sigaw ni Haya, sinusubukang bawiin ang kanyang braso. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa hawakan mo uli. Bitawan mo siya. Isang malakas na boses ang narinig mula sa pintuan. Mabilis na pumasok si Banwan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit na hindi pa nakikita ni Haya noon. At sino naman ang probinsyanong ito? Tawa ni Lakan. Hindi binibitawan si Haya. Ito ba ang ipinalit mo sa akin? Isang construction worker na amoy araw? Sabi ko bitawan mo siya. Ulit ni Banwan, ang kanyang boses ay parang dagundong ng kulog. Binitawan ni Lakan si Haya ng may puwersa at hinarap si Banwan. Wala kang pakialam dito. Asawa ko ang babaeng ito. Akin siya. Hindi siya pag-aari ng kahit sino. Sagot ni Banwan sabay lundag kay Lakan. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ni Lakan. Sapat para mapaatras ito. Nagsimula ang isang madugong awda. Si Banwan, na mas bata at mas malakas, ay nakalamang sa simula. Ngunit si Lakan, na parang isang hayop na nasa sukulan, ay lumaban ng marahas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig ng workshop, nagbabagsakan ang mga palayok at kagamitan. Ang paggawaan ng ginhawa ay naging isang arena ng karahasan. Banwan, tama na. Sigaw ni Haya habang pilit na tumatayo, ang kanyang pisngi ay namumula at may dugo sa kanyang labi. Tumayo si Lakan, hinihingal at may putok na labi. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mukha at tumawa ng nakapangingilabot.
Akala niyo ba ay matatapos ito ng ganito lang? Akala mo ba, Lunhaw, ay makukuha mo ang kaligayahan mo sa piling ng basurang ito? Mula sa kanyang likuran, mabilis na kinuha ni Lakan ang isang bagay na nakatago sa kanyang baywang. Isang itim na baril. Nanigas ang lahat. Kahit si Banwan ay napatigil sa kanyang hakbang. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lakan at ang tunog ng ulan na nagsisimula ng pumatak sa bubungan. Lakan, huwag, bulong ni Haya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Itinutok ni Lakan ang baril kay Banwan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling na kay Haya. Sabi ko sa iyo, Lunhaw, ikaw ay isang dekorasyon para sa akin. At kung ang dekorasyong yon ay hindi ko na pwedeng ipakita, mas mabuting basagin ko na lang ito ng tuluyan. Inilipat ni Lakan ang pagkakatutok ng baril sa kanyang sariling asawa. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo na. Kung hindi kita makukuha, walang sino mang makakakuha sa iyo. Usal ni Lakan ng may malamig na determinasyon. Sa huling pagkakataon, Lunhaw, ako ang laging panalo. Hindi! Sigaw ni Banwan sabay lundag patungo kay Lakan nang makita ang paggalaw ng gatilyo. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong workshop, kasabay ng isang matalim na kidlat na nagliwanag sa buong kalangitan ng malaya. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng workshop, tila isang kulog na nagpatahimik maging sa hampas ng mga alon sa labas. Sa isang saglit, ang mundo ay huminto. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Nanlaki ang mga mat ni Haya. Nakita niyang bumagsak si Banwan sa sahig matapos nitong lundagin si Lakan. Ngunit hindi dugo ang dumanak. Sa halip, ang malaking banga na nasa likuran ni Haya, ang banga na binuo niya sa loob ng isang buwan na may halong pawis at pag-asa, ay nadurog sa libu-libong piraso. Ang bala ay tumama sa putik, hindi sa laman. Banwan! Sigaw ni Haya habang mabilis na lumalapit sa arkitekto. Ayos. Ayos lang ako. Hingal na sagot ni Banwan, bagaman may galos siya sa braso dahil sa pagkakahulog sa mga basag na gom. Mabilis na muling itinutok ni Lakan ang baril, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Ang kanyang mga mata ay puno ng lito at desperasyon. Ang dating makapangyarihang Lakan Sigwa ay tila isang batang nawawala sa gitna ng sarili niyang gulo. Tumayo ka riyan, Lunhaw! Sigaw ni Lakan. Ang boses ay pumipiyok sa tindi ng emosyon. Sabi ko sumama ka sa akin. Kung hindi, itutuloy ko ito. Hindi ako nagbibiro. Dahan-dahang tumayo si Haya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Hindi siya nagtago sa likod ni Banwan. Humakbang siya palapit sa dulo ng baril. Ang kanyang muka ay parang isang dagat na payapa bago ang isang malaking tsunami. Iputok mo, Lakan! Hamon ni Haya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. Sige, tapusin mo na. Dahil iyan lang naman ang alam mong gawin. Di ba? Ang sumira ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang pumatay ng mga buhay na hindi mo kayang angkinin. Huwag mo akong hamunin, Lunhaw. Alam mong kaya ko. Wala ka nang kayang gawin sa akin, Lakan. Patuloy ni Haya. Patuloy ang paghakbang hanggang sa ang dulo ng baril ay dumampi na sa kanyang noo. Pinatay mo na ang Lunhaw na takot sa iyo noong gabi sa ulanan. Pinatay mo na ang babaeng handang magpaalipin para lang sa pag-ibig mong mapanlinlang. Ang kaharap mo ngayon ay si Haya. At si Haya ay hindi mo pag-aari. Nanginig ang daliri ni Lakan sa gatilyo. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya ko, ang pera ko, ang reputasyon ko. Nawala ang lahat sa iyo dahil sa iyong sariling huling hininga ng kasakiman. Matalim na sagot ni Haya. Masyado kang naging kampante sa iyong kapangyarihan na nakalimutan mong ang taong tinatapakan mo ay tao ring may hangganan. Akala mo dekorasyon lang ako? Ngayon,
Tingnan mo ang dekorasyong ito. Siya ang kumuha sa lahat ng ninakaw mo. Siya ang tumapos sa hari-hariang binuo mo sa ibabaw ng luha ng iba. Tumahimik ka. Akmang hahampasin ni Lakan si Haya gamit ang baril. Ngunit bago pa man niya ito magawa, ang paligid ay biglang napuno ng asul at pulang liwanag. Wow! Wow! Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay bumasag sa tensyon. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang workshop. Ibagsak mo ang baril. Itaas ang mga kamay. Sigaw ng isang pulis mula sa labas. Nabitawan ni Lakan ang baril ng hindi namamalayan. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang lahat ng kanyang bangis ay naglaho na parang bula. Napaluhod siya sa gitna ng mga basag na palayok. Tila isang talunang hari sa gitna ng kanyang gumuguhong kastilyo. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Lakan at piringan ito ng posas. Habang hinihila siyang palabas, tumingin si Lakan kay Haya. Hindi nagalit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang huli at desperadong pagsusumamo. Ngunit hindi na siya nilingon ni Haya. Lumapit ang isang opisyal kay Banwan at Haya. Ma'am, sir, maayos na po ang lahat. Salamat sa mabilis na pag-uulat niyo, Sir Banwan. Matagal na rin po naming sinusubaybayan si Mr. Sigwa dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa Maynila. Paano? Paano si Daya? Tanong ni Haya. Ang boses ay bahagyang nanghihina na dahil sa paghupa ng adrenaline. Nahuli na rin po si Daya Alapaap sa airport kaninang gabi. Sagot ng pulis. Sinubukan niyang tumakas dala ang mga nakaw na alahas at pera mula sa kumpanya ni Mr. Sigwa. Kasalukuyan na po siyang nasa kustodya para sa mga kasong embezzlement at fraud. Napaupo si Haya sa isang bangko, hinayaan ang kanyang sarili na huminga ng malalim. Ang lahat ay tapos na. Ang aninong humahabol sa kanya sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng nabilanggo. Lumapit si Banwan sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Haya, tapos na. Malaya ka na talaga. Tumingin si Haya sa paligid ng kanyang workshop. Ang mga basag na palayok ay nagkalat. Simbolo ng kanyang nakaraan na kailangan niyang walisin at itapon. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, nakita niya ang isang maliit na figurine ng isang ibong lumilipad, isang bagay na hindi nabasag sa gitna ng awda. Banwan, bulong ni Haya, isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngayon ko lang naramdaman na ang pangalang Malaya ay hindi lang pala pangalan ng isang bayan. Ito ay isang paninindigan. Sa labas, ang ulan ay tumila na rin. Ang buwan ay sumilip mula sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng isang mapayapang liwanag sa workshop na naging saksi sa huling laban ni Haya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, alam ni Haya na may isang huling sugat pa siyang kailangang gamutin. Isang sugat na hindi kayang ayusin ng batas o ng posas. Ang sugat ng kanyang sariling kapatawaran para sa desisyong ginawa niya noong gabi ng kanyang pag-alis. Ang ingay ng mga sirena at ang gulo ng nagdaang gabi ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan sa bayan ng Malaya. Ngunit para kay Haya, ang katahimikang ito ay hindi nakakabigla. Ito ay isang uri ng puwang na nagbibigay daan sa mga damdaming matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng galit at takot. Isang linggo matapos ang pag-aresto kay Lakan, ang workshop ni Lola Gunita ay muling naging malinis. Ang mga basag na palayok ay nawalis na. Ang mga bakas ng dugo mula sa galos ni Banwan ay nabura na rin. Ngunit sa bawat paghaplos ni Haya sa bagong putik sa kanyang mesa, nararamdaman niya ang isang huling lamat na hindi kayang ayusin ng anumang pandikit. Isang hapon, sa mungkahi ni Lola Gunita, nagtungo si Haya sa isang maliit na burol na nakaharap sa dagat. May dala siyang isang maliit na puting plorera na siya mismo ang humubog, ang pinakamakinis at pinakamagandang gawa niya simula nang dumating siya sa Malaya. Sa loob niyon ay mga sariwang bulaklak ng dapdap at ilang piraso ng seashell. Naupo siya sa damuhan, hinahayaan ng hangin na humalik sa kanyang mukha. Dito,
Sa harap ng malawak na asul na karagatan, tila mas maliit ang kanyang mga problema. Ngunit ang bigat sa kanyang sinapupunan, ang alaala ng buhay na hindi niya itinuloy, ay nananatiling kasing bigat ng tingga. Patawad, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa loob ng maraming buwan, kinumbinsi ko ang sarili ko na ginawa ko yon dahil sa galit, na ginawa ko yon para saktan ang iyong ama. Pero ang totoo, natatakot ako. Iniyukod niya ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, hindi niya hinarap ang alaala ng may puot, kundi may purong pighati. Natatakot ako na baka hindi kita kayang mahalin ng buo dahil makikita ko sa iyo ang mukha ng taong sumira sa akin. Natatakot ako na baka sa bawat pag-iyak mo, ang maririnig ko ay ang halakhak ng iyong ama. Patawarin mo ako dahil sa gitna ng digmaan namin, ikaw ang naging unang biktima. Humagulgol si Haya, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa damuhan. Sa loob ng maraming buwan, dinala niya ang desisyong yon bilang isang mabigat na kasalanan, isang itim na marka sa kanyang pagkatao. Ngunit sa ilalim ng payapang langit ng Malaya, isang bagong kaisipan ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Hindi niya yon ginawa dahil sa puot. Ginawa niya yon dahil sa pagmamahal sa sarili na matagal na niyang kinalimutan. Kung isinilang niya ang batang iyon, habang buhay silang magiging bihag ni Lakan, ang batang iyon ay lalaking walang kalayaan, isang kasangkapan sa isang laro ng yaman at kapangyarihan. Sa pagpili niyang tapusin ang ugnayang iyon, binigyan niya ang kanyang sarili ng pagkakataong mabuhay muli. Pinili kong mabuhay, anak. Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pinili kong maging buo muli. Para sa susunod na pagkakataon, ang pag-ibig na ibibigay ko ay hindi na mula sa takot, kundi mula sa isang pusong malaya. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi na siya nagulat. Alam niyang hindi siya pababayaan ni Banwan, ngunit alam din ng lalaki kung kailan siya dapat bigyan ng espasyo. Haya, malambing na tawag ni Banwan. May bisita ka sa workshop. Ayaw niyang umalis hanggat hindi ka nakikita. Nagtataka si Haya. Sino ang pupunta rito sa liblib na bayan na ito? Sumunod siya kay Banwan pababa ng burol. Pagdating sa workshop, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa labas, suot ang isang simpleng uniforme ng kasambahay na tila pamilyar sa kanya. Yaya Ginhawa? Halos mapatid ang hininga ni Haya. Tumayo ang matanda. Ang mga mata nito ay agad na napuno ng luha nang makita ang kanyang dating alaga. Ma'am Lunhaw, o Haya, Diyos ko, ang ganda mo pa rin kahit maikli na ang iyong buhok. Nadyakap ang dalawa, isang yakap na nagdadala ng lahat ng alaala ng lumang mansyon, ng mga gabing umiiyak si Lunhaw sa kusina, at ng mga sikretong tanging sila lang ang nakakaalam. Paano mo ako nahanap, Yaya? Tanong ni Haya nang kumalma na sila. Tinulungan ako ni Atty. Santos, paliwanag ni Yaya Ginhawa. Hindi ako mapakali sa Maynila, anak. Balitang-balita ang pagkakaaresto kay Lakan. Nabuwag na ang kumpanya at ang lahat ng ari-arian mo ay unti-unti nang naibabalik sa pangalan mo. Pero hindi iyon ang mahalaga sa akin. Gusto ko lang malaman kung maayos ka. Huminga ng malalim si Yaya Ginhawa at kinuha ang isang sulat mula sa kanyang bulsa bago pumanaw si Lola Gunita noong nakaraang buwan. Ang iyong lola, sa probinsya na matagal mo nang hindi nadalaw, ay may iniwan siyang sulat para sa iyo. Ngayon ko lang ito naibigay dahil ngayon ko lang nalaman kung nasaan ka. Nagtaka si Haya. Ang Lola Gunita na tinutukoy ni Yaya ay ang kanyang tunay na lola, hindi ang Lola Gunita na may-ari ng workshop na ito, na nagkataon lang na pareho ang pangalan. Binuksan ni Haya ang sulat na kupas na ang papel. Aking apo Lunhaw, huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga desisyong ginawa mo para sa iyong kaligtasan. Ang isang sugatang ibon ay kailangang magbawas ng bigat para muling makalipad.
Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng ating pagkakamali, kundi sa tapang nating bumangon at magsimula muli. Magmahal ka ng muli, apo, pero sa pagkakataong ito, ibigay mo ang unang bahagi ng pag-ibig na yan sa iyong sarili. Napahawak si Haya sa kanyang dibdib. Tila ba ang buong universo ay nagsasabing sapat na. Sapat na ang pagpaparusa niya sa kanyang sarili. Sapat na ang pagtatago sa dilim ng nakaraan. Salamat, Yaya. Bulong ni Haya. Ma'am o Haya, wika ni Yaya Ginhawa habang nakatingin kay Banwan na naghihintay sa di kalayuan. Nakikita ko sa mga mata ng lalaking iyan ang respeto na kailanman ay hindi ibinigay sa iyo ni Lakan. Huwag mong hayaang nakawin ng nakaraan ang iyong bukas. Nang umalis si Yaya Ginhawa para magpahinga sa isang kalapit na inn, nanatili si Haya sa harap ng workshop. Pinanood niya ang mga bituin na nagsisimulang magningning. Ang bawat kislap ay tila isang pangako ng pag-asa. Lumapit sa kanya si Banwan. Hindi ito nagsalita. Sa halip ay inilahad nito ang kanyang kamay. Isang paanyaya, hindi para sa isang kasal na puno ng obligasyon, kundi para sa isang paglalakbay na puno ng pag-unawa. Handa ka na bang bumalik sa dalampasigan? Tanong ni Banwan. Handa na ako, Banwan, sagot ni Haya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Handa na akong maglakad nang hindi nalilingon sa likuran. Habang naglalakad silang dalawa patungo sa bentaw, ang simoy ng hangin sa malaya ay tila bumubulong ng isang bagong kanta. Ang sugat ay naroon pa rin, isang peklat na bahagi na ng kanyang kwento, ngunit hindi na ito ang tumutukoy sa kanyang pagkatao. Sa huling sandali bago sila makarating sa dagat, huminto si Haya at tiningnan ang kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nakapaghubog ng gom mula sa putik, at ang mga kamay na ngayon ay handa nang humawak sa isang bagong bukas. 2 taon na ang lumipas mula nang ang katahimikan ng gabi sa Malaya ay mabulabog ng putok ng baril at ng mga sirena ng pulis. Ngayon, ang tanging tunog na gumigising kay Haya sa umaga ay ang masayang huni ng mga ibon at ang mahinang halinghing ng hanging dagat na pumapasok sa bintana ng kanilang bagong tahanan. Nakatayo si Haya sa balkonahe, bitbit ang isang mainit na tasa ng kape. Ang kanyang buhok ay bahagyang humaba na hanggang balikat na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng ganap nang nakahanap ng kapayapaan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, wala na ang mga nanginginig na daliri ng takot. Ang mga ito ay mga kamay ng isang mahusay na manggagawa, mga kamay na muling bumuo ng isang buhay mula sa mga basag na piraso. Sa Maynila, ang balita tungkol sa paglilitis ay tapos na rin sa wakas. Si Lakan Sigwa ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa kasong estafa, fraud at attempted homicide. Ang kanyang dating imperyo ay tuluyan ng gumuho at ang lahat ng ninakaw niya mula sa pamilya Marilag ay naibalik na kay Haya. Si Daya naman, matapos ang ilang buwang pagtatago, ay napatunayang kasabwat at kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas, malayo sa karangyaang dati ay pinatay niya para lamang makuha. Ngunit para kay Haya, ang hustisya ay hindi lamang nahanap sa loob ng korte. Nahanap niya ito sa bawat umagang gumigising siyang hindi na kailangang magpanggap. Haya, gising na ang munting prinsipe natin. Isang malambing na boses ang narinig niya mula sa loob. Lumingon si Haya at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumabas si Banwan, karga ang isang sanggol na may 6 na buwang gulang. Ang bata ay may mga matang kasing liwanag ng umaga at tila laging nakangiti. Halika rito, munting tala, bulong ni Haya habang kinukuha ang sanggol mula kay Banwan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa bawat tibok ng puso ng bata, nararamdaman ni Haya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling sugat. Ang batang ito ay hindi bunga ng panlilinlang o ng isang kadenang pilit na ipinapasan sa kanya.
Si Tala ay isinilang mula sa isang pag-ibig na puno ng respeto, tauhiw at katapatan. Sabi nila, ang mga bituin daw ay gabay sa dilim, wika ni Banwan habang yumayakap sa likuran ni Haya. At ang batang ito, ang bituin na nagpatunay na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may bukang liwayway. Hinarap ni Haya ang kanyang asawa, ang kasal nila ni Banwan sa tabing dagat noong nakaraang taon ay simple lang. Walang mamahaling dekorasyon, walang pilit na kislap, tanging mga sumpaan lang na galing sa puso sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, kabilang si Yaya Ginhawa at ang mga taga-Malaya. Salamat Banwan, mahinang sabi ni Haya. Salamat dahil hindi mo ako binitawan noong ang tanging dala ko lang ay mga basag na alaala. Hindi mo kailangang magpasalamat, Haya, sagot ni Banwan, hinalikan ng kanyang noo. Ikaw ang humubog sa sarili mong kaligayahan. Ako lang ang mapalad na nakasama mo sa paglalakbay na yon. Tumingin silang tatlo sa malawak na asul na karagatan. Ang paggawaan ng Ginhawa ay isa na ngayong sikat na sentro ng sining sa probinsya, kung saan tinutulungan ni Haya ang ibang mga kababaihang dumanas din ng pang-aabuso. Itinuturo niya sa kanila na ang putik, gaano man ito kadumi o kalambot, ay kayang maging isang matatag at magandang obra maestra kung ito ay dadaan sa tamang haplos at apoy. Naalala ni Haya ang babaeng nagngangalang Lunhaw, ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan, ang babaeng itinuring na dekorasyon, ang babaeng pumatay sa sariling pangarap para lang makalaya. Hindi na siya galit sa babaeng iyon. Sa halip, nagpapasalamat siya sa kanya. Dahil sa tapang ni Lunhaw na talikuran ang lahat, naging posible ang buhay ni Haya ngayon. Ang buhay ay parang maaring mabasag, maaring magkaroon ng lamat, ngunit sa kamay ng isang taong may determinasyon, ang bawat lamat ay maaaring lagyan ng ginto. Tingnan mo, Tala, turo ni Haya sa sumisikat na araw. Ang ganda ng mundo, di ba? At sa mundong ito, ikaw ay malaya. Tayo ay malaya. Habang ang araw ay tuluyang tumataas sa kalangitan, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat hakbang ni Haya sa buhanginan ay hindi na nag-iiwan ng bigat, kundi ng mga bakas ng isang babaeng nahanap ang kanyang sariling halaga, ang kanyang sariling boses, at ang kanyang sariling bagong bukas. Ang kwento ni Haya ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano niya kayang magtiis sa loob ng isang masamang relasyon, kundi sa tapang niyang tumalikod at protektahan ang kanyang sariling dangal. Ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap, ngunit pinakamahalagang hakbang tungo sa tunay na kalayaan. Hindi tayo dekorasyon sa buhay ng iba. Tayo ang arkitekto ng sarili nating kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa emosyonal na paglalakbay na ito ni Haya. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw at nag-iwan ito ng aral sa inyong mga puso. Kayo po, ano ang inyong pananaw sa naging desisyon ni Haya? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto rin naming malaman kung anong uri ng kwento ang nais ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkakataon o isang kwento ng matamis na paghihiganti? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.